O ablihin ninyo mga Biblia, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 15. Salamat ngo nga naamo, no? Kuyog mo sa atong panimbahon karon, okay? O giampo mi ninyo, ugma mo gikan mi padulong sa Vietnam. So 20 mi kabuok. Pray ninyo among proteksyon nga Ginoo mag-uban namo dito. Now 2 Corinthians chapter 8 and verse number 1 to 15. No, 2 Corinthians chapter 8 verse number 1 to 15. Okay. Now, ako na lang mo basa para atong madali. Now, verse number, ngano man na? Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Ngano man na? 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Moreover, brethren, we do you wit of the grace of God, stored on the churches of Macedonia, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded into the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power, they are willing of themselves, praying us with much entreaty, that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saint. And this did not as we hope for, first give them own selves to the Lord and unto us by the will of God. At mutalak to ta sa verse number 15. Bluetooth connected. Verse 15. As Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. verse 15. And it is written, he that had gathered much had nothing over, and he had gathered little had no lack. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong. I-bless karon ang akong pag-explain ini, Ginoo, sa among pledge of mission. Panalangin ni Ginoo nga ang matag usa ma-encourage kami nga mahimuning dako kayo sa among kinabuhi, nga mahimuning part sa pag-support sa mga missionary. Lord, help me to deliver thy message. I ask the Holy Spirit to guide me, to give me the exact word to deliver. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat, no? Maglingkod ka mo. Now, hapit na ang atong mission conference, and the last Sunday of September 28, kung ako masayop, September 28, magkuha ta sa atong yearly nga faith, promise, commitment. Okay? So, ako nga ga-pray nga kita tanan ma-involved ta diini. Bata, no, pinakabata antud sa pinakatigulang. Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat as a church ato ning ipadako nga mao nga kuan sa atong simbahan kaning pag-support sa world mission sa mga missionaries. Na diri sa atong church, no, ang atong ginahimo dinhi sa atong faith promise, atong mission giving, ato ning gi-divide, no? Local and foreign missionaries. No, so ako nagpray nga dili mo flatter ang inyong pagtuo, dili mo ubos ang inyong pagtuo. So importante ni kayo, no, ang atong pag-support sa mga missionaries. Now, ang atong paghatag sa atong faith promise offering, himo nato ni pinaagi sa pagtuo. Na in Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder to them that diligently seek Him. Ang Ginoo mo reward siya, makita niya ang atong pagtuo. Nga bisan lisod ta, bisan daghan ta og panginahanglanon sa atong kaugalingon, pero atong ibutang ang Ginoo una sa tanan sa atong financial nga budget. Amen? O pilay atong ihatag sa atong faith promise offering sa usa ka tuig. Salamat ko, doon na tayo igsuon din, no? Tungod kay busy na siya, taga-iligan siya, pilay ang ihatag ang iyang faith promise offering for 1 year. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, og kana ang imong kasing-kasing
sa pagtabang sa bulhuwaton sa Ginoo, di gyud ka pasagdan sa Ginoo. No? And Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang atong pagtuo mo'y ato ning ebidensya sa mga butang nga wala pa nato makita sa unahan. Dapat doon natay kahangawa sa mga kalag. No? Kini nga pagtuo, maigsoon ko sa Ginoo, mao ni atong ebidensya sa mga butang nga wala nato makita sa unahan. Kining naghatag ta. Okay? Bisan lisod ta. Now katong gibasa nato diri sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 15. Mao ni siya example sa paghatag, no, nga ato makita diri nga ang churches sa Macedonian, churches of Macedonia, bisan na sila sa kalisod, nagpadayon sila sa pag-support diha sa buluhaton sa Ginoo, paghatag sa mga missionaries. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kining atong kalisod usahay sa atong panginabuhi, dapat, no, atong ibutang ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Kay kani atong pagtuo, mao kani siya mo'y atong paglaom. Mao ni ebidensya nga atong ipakita sa mga butang nga wa pa nato makita. Murag lisod, no? Unsa may imong ebidensya nga i-bless ta sa Ginoo, dugangan ta sa Ginoo, nga lisod man ta karon, nya muhatag ta ng faith promise offering. Our faith, wala atong evidence. Pero para sa mga Kristiyano nga nakasulay na, nakita nila unsa gayud ang Ginoo, katinuod ang Ginoo sa ilang kinabuhi. No, dapat kitang mga, mga Kristiyano, doon natay kahangawas sa kalag, sa uban nga wa pa maluwas. No? Doon ay gaingon, someone has said, every heart without Jesus is a mission field. And every heart with Jesus Christ should be a missionary. Kung tinuod ka na luwas, sinaot ka unta nga dasi mong kasing-kasing, nga gusto ka mo tabang, mo support sa mga missionaries. Pastor, lisod bang ko? O niya, mo tabang na ko na, angay mo ko tabangan mangganing. Mo na ipaagi sa Ginoo, nga i-bless na sa Ginoo. Now, in Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the outermost part of the earth. Now, kita nga mga Kristohanon, no, tagaan tagahom sa Ginoo, bisan sa kalisdanan. Matingala ang mga tao, bisan sa atong kalisod, no, makasurvive ta kung musunod ta sa Ginoo. And then after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the outermost part of the earth. Now, ang tuyo ra gyud sa Ginoo nato, no, nga kita gisustain ta sa Ginoo, gitabangan ta sa Ginoo, tagaan ta niya gahom, no, sa mantala sa iyang pulong, sa pagsugilon sa maayong balita, o sa pag-support nato sa atong mga missionary. No, ang tuyo ra gyud sa Ginoo nga daghang kalag nga maluwas. Amen? Mo ra gyud tuyo sa Ginoo. Ngano do natay church diri, nagpadayon ang atong church dito. Gusto sa Ginoo ang matag usa ka nato magamit ta sa pagpangabig og kalag. Now, bisan to local ta, dapat ang atong unahuna, we are looking for, ang atong vision sa tibuok kalibutan. Unsa man na pastor, pinagi sa atong pag-support sa atong mga missionaries. Mga igsoon ko sa Ginoo, doon ay mga pastor nga dili na sila, nga una-una nila ang mission, medyo makaingon nga murag dili murag mga tao murag dili na ma-priority ang ilang need sa church. Pero sayop ka na nga pangunahuna. Now, ang Ginoo gamhanan ng Dios. Ang Ginoo makahimo siya mga kahibulungang butang sa atong kinabuhi.
I know we have plenty of needs sa atong church, pero ang atong unahon ang misyon para sa uban. All this money dili ni ato gamiton nato sa atong church. Kini nga kwarta sa Faith Promise Offering mo ni atong i-support sa atong mga missionaries. Amen? So, and then Matthew 28 verse 18 to 20. Atong makita diri, no? Ang Great Commission. Yung diri, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Gisugo to sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Nga naman, aron ang mga tao makadungog sa maayong balita. Aron ang mga tao makabaton sila sa pagtuo ni Kristo, aron sila maluwas. Mao nay Great Commission. Now, we cannot fulfill the Great Commission if dili ta mohimo nga makig-partner kita sa mga missionaries. Lisod kay magwali tas tibuok kalibutan, lisod pag-adto. No? Lisod dako gasto, pero makig-partner ta sa itong mga missionaries, mura ratag nakalakaw. Mura tag nakaadto sa ubang nasod because we are supporting those people who are preaching the gospel in other countries. Do you understand what I mean? Ikaw nga membro sa church, kung naghatag ka sa imong Faith Promise Offering, sama ra nga gisunod nimo ang Great Commission. Og ang Dios mo panalangin nimo sa sugo sa Ginoo. Now, kamong mga bisita, kung wala pa mo makasiguro nga ang inyong kalagpadung sa langit, wala pa ninyo gidawat si Jesus Christ, ayaw mo pagbiya ning balay tigumanan nga di ninyo madawat si Jesus Christ. Nga naman, kung mamatay mo, nga wala mo Kristo sa inyong kinabuhi, wala ninyo gidawat si Jesus Christ, wala ninyo gitawag, gisaligan si Jesus Christ nga inyong maluluwas, mamatay mo nga way Kristo, muadto mo sa impierno, magantos mo sa walay katapusan. You cannot enter heaven without the Lord Jesus Christ. No, nga naman, kay kita makasasala, ug ang bayad sa sala, kamatayon, ikaduhang kamatayon, mao ang linaw nga kalayo. Apan, ang gusto sa Dios nga imong masabtan, nga dunay Kristo nga namatay para sa imong mga sala. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, on Christ, should not perish, but have everlasting life. Tagaan ka sa Diyos o kinabuhing dayon, kaluwasan sa imong kalag, kung imo lang yung dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Now, mission is God's command. Dili ni sugo sa tao, sugo ni sa Diyos. Now, point number 1, what it is not. What mission it is not. Unsa man ang mission nga dili nabot pasabot. Una, it is not something for which anyone will come around to collect. Kana atong Faith Promise Commitment nga atong himuon sa September 28, inigsulat nimo ana, dili ka paninglan. Dili ka tuktukon ang imong balay, Brad, nag-commit maka Brad, ahana imong commitment. Walay maningil kay Ginoo ra ang imong sa aran ana. Amen. Dili sad ko maningil. Walay maningil. Amen. So, inigsulat nimo, walay mangilabot nimo ana, walay maningil nimo. Di ka mo hatag, imo na nang tulubagon sa Ginoo. Okay? It is not something for which anyone will come around to collect. Walay tayo nga maningil nimo. Number 2, it is not something that is given after else is done. That's number 2. Dili pud-pud pasabot nga, muhatag lang ka kung naay sobra. Dapat ato ning unahon ang atong commitment. Amen ba mo? Kana kung gusto mo i-bless sa Ginoo, we are not give the leftover to God. Ang Ginoo ganing iyang gihatag iyang gugtong nga anak si Jesus Christ. Grabe tanang butang gitagaan ta sa Ginoo trabaho, gitagaan ta sa Ginoo og maayong panglawas. Kung pabayran sa Ginoo ang hangin, pila na kay atong utang. Kurinti ganing wit kabayad usahay. Di ba? Kung panindan pabayran sa Ginoo ang hangin. Mahal kayo ay. Kana ganing magpa-opera sa kasing-kasing,
papilion ka. Unsa may imong gusto kanang tubo nga murag Mercedes-Benz, pila po na ina mga binilyon oy. Nya kita libre ra, no? Ayaw mo katulog. Amen? Pagkadakog bayad na, kanang hangin na naan, maglisod na tagbayad. Kung unsa ka, butang nga aguan, kanang sukdanan, o pilay mo na sigop sa hangin. Unya di ka kabayad, i-op sa Ginoo. Pero libre na. Muna pasalamat ta sa Ginoo, no? So, it is para sa tong part, it is a sacrifice, but actually, by faith, diha ka makita sa panalangin sa Ginoo. Dili na to ihatag sa Ginoo ang leftover nga. Unya ra ko muhatag ana pastor. Kung kanang ning na ako sobra. Unahon nato ni. Amen ba mo? Faith is to be the first and foremost, not after God demands that we serve Him first. We give Him the first fruit. No, kana gani gikwanta sa Ginoo nga unahon siya. Ang Dios nagsaad siya nga mo panalangin kung ato siyang unahon. It is not to be taken out of or away from your tithes. Kani pong faith promise offering, kanang commitment, okay? Di ba kaduha ta maghatag og offerings, no? Tithes and offerings. Tangan na to kanang puti nga papel. Pero naputay faith promise offering. Kanang human sa wali, di ba? Anang brown. Now, kanang atong tithes is the 10 part of your income. Tithes na siya. Ang atong faith promise offering, dili na part sa atong tithes. Kundi gikan na sa imong bahin nga 90%. Pastor pila pod, ikaw magbuot. It is between you and God. Kay kanang atong faith promise offering, mura na siya gliso nga atong gitanom. Kung daghan kag gihatag, daghan sa kag madawat. Kung daghan kag gipugas, daghan sa kag maani. So tithes, kanang tithes pastor, unsaon man nato na. Tithes are for our church expenses. Kanang tithes nato, munay atong gamiton, bayad sa kuryente, allowance sa atong mga staff, duha na to assistant pastors, no, tanang gasto ron, itukod na to sa atong building, at ito kuha na sa tithes. Ang faith promise offering, muna itong isupport sa mga missionaries. By the grace of God, to God be the glory, no, mas daghan ang atong faith promise offering sa atong church. No? Pero ato nang gibahin, local and foreign missionaries. So, kinitanan nga kwarta, ato nang gisupport. Muna, inumdumin ninyo kung sa pastor, mohatag ko, commit ko sa Ginoo og faith promise. 200 ang simana. And akong tithes kay 400 man, ako laning kuhaan ag 200. Sayop na. Nasabtan ninyo? Ang imong faith promise offering, dili na part sa imong tithes. Okay? Ang tithes are for our church expenses. Pastor, kanang tithes, imuha na. Dili na akong kwarta, ha? Usay, kung magpaila-ila ko, labi na sa mga meeting, sa mga businessman, minsan, si Pastori. Si Pastori, daghan ng kwarta, kaya ako ng offering. Dili na ako ang kwarta. Kanang atong offerings, wala ko'y piso, bisan kuhaon na. Ako nang gisiging gibalik-balik. Ako nang ga-emphasize. In fact, ang atong offering sa tithes by the grace of God, to God be the glory, katungaan na gikan ako by the grace of God. So, walay tao nga makaakusar nako si pastor, nagwali man as pastor kay para daghan sa kwarta. Una, natay accounting. Wala ta diri sa mission conference wala ta mag-pledge diri. Kaning ako nang gianaon sa mission conference nga at least your privilege nga makahatag ta para panalanginan ta sa Ginoo. Amen? Kaning mission, dili po na wala ko'y labot ani. Ato ning ihap, unya ato ning gihatag. By the grace of God, ang atong church, no, naata diri sa probinsya,
Pero sa grasya sa Ginoo nailhan ta sa mga missionaries because we nagsuporta og tanan siguro mga 400 missionaries. Karon sobra na. Or hapit na 500 missionaries sa tibuok kalibutan. Ako ta mong giingnan nga atong support sa usa ka bulan, pwede na ikatukod og building nga gamay. Apan maigsoon ko sa Ginoo, wala ta mabankrupt na kita ta sa panalangin sa Ginoo. Amen? Because ang Ginoo gamahanan siya. Kung mugsaad ang Ginoo, dili na siya pakyason. Kung dili tinuod ang pulong sa Ginoo, bankrupt na ta. Bankrupt na ang SLB. Pero kung tinuod, kay ang pulong sa Dios tinuod, ang atong church nagpadayon. Ang SLB nga naghatag 91%, wala pasagdi sa Ginoo. Kung kita, dili ta mutuo sa pulong sa Dios, mo na sayang ang panalangin sa Ginoo. Pero atong ibutang ang atong pagsalig diya sa pulong sa Dios, maka kita sa gahom sa Ginoo. Now, number 2, what it is. No. Unsa man ang faith promise offering, unsa ni siya? It is between you and God. In 2 Corinthians 8:12, atong tanahon sa atong gibasa ganina ni 2 Corinthians chapter 8 verse 12. For if there be first unwilling mind, it is accepted according to the man hath, a man hath, and not according to that he hath not. No, una, willing mind. Kining churches sa Macedonia, nakahatag sila, bisag pobre sila kayo, grabe ang ilang paghatag sa misyon because they have willing mind. Na mga Kristohanon, hinautunta nga natay willing mind. Ang atong kasing-kasing, willing ta, nga wala ta gipugos. Willing mind, a spirit of bountifulness and liberty. Wala ta gipugos. Nga doon na kay gugma sa paghatag. Wala ka masuko. Wala yung abot sa offering, di ta maangay, mag-smile ta. Kaya di. Dapat, God love it at cheerful giver. Amen? God will accept your giving. Kung malipayon ta nga naghatag. And just reward sa atong paghatag. In Philippians 4:18, ingon diri, but I have all and abound, I am full, having received Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Amen? Kanang humot kay na sa Ginoo. Kanang atong paghatag, nga doon na tayo kalipay. Dili gusto ang Diyos mo hatag ta. Pastor Magudoy, tanaawon na ba na ni Ma'am Jima kung nag-opiring ba ta? Dapat doon na tayo kalipay. Ang atong paghatag, nga doon na tayo kalipay, makapahimuot na sa Ginoo. Number 2, it is result of your prayers that God will bless you and you will become a blessing to others. Mga igsoon ko sa Ginoo, kinsa may nag-ampo ninyo nga mahimo mong blessing sa uban? Tas kamot, wala mo mag-ampo, ana. Tas pud mo. Para makabalo kung pa mo matulog. Oh, nauban, tulog, di wagin ka patas. Oh, kinsa may nag-ampo nga may mong blessing? Di taas mi. Amen. Okay? Ingon sila, it is very impossible to become a blessing to others if you are not blessed by God. Dili ta mahimong blessing sa uban, kuha ta panalangin sa Ginoo. Now, nag-ampo ta nga mahimutang blessing sa uban, right? Nag-ampo ta nga i-bless ta sa Ginoo in the first place. Right? Now, sa diha nga mosuporta sa missionaries, atong gipulfill ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. And then God also is going to bless us. Unsay atong ipugas, ato sang anihon, kung i-bless nato ang uban, sa na i-bless, Pastor, muhatag na ba? I-bless nato ang uban, ang Ginoo sad, muhatag sa nato. Ang atong mahatag, gamay ra. Pero ang mahatag sa Dios, dako. Amen? O bitaw na kayo mga negosyante, mga nagtrabaho, unahan ninyo ang Domingo. Kay, kung wala ka magtrabaho tungod sa Ginoo, ang Ginoo magtrabaho sa imong negosyo. Kung ang Ginoo magtrabaho, mas dako siya mahimo kay nato. Amen? Now,
It is a result of your prayers that God will bless you and you will become a blessing to others. So kung maghatag tanini, resulta kini sa atong pag-ampo nga mahimutang blessing sa uban aron ang Dios mga panalangin nato. May ka, Lord, panalangini ko Ginoo. Lord, gusto ko madubo lang akong income. Unya, wala kay sacrifice sa imong faith promise offering. I'm not saying nga, kinahanglan yun, ingon anang amount. No. Dapat kung unsay na animo. Ingon sa dire, that grace is in verse number, dire sa taday, in verse 2. No, sa uban natong hatag, muna magulata sa Dios diya sa atong pag-ampo sa iyang trabaho sa atong kinabuhi. So Philippians 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to the will and to do His good pleasure. Ang Diyos mo trabaho siya sa imong kinabuhi o mo gamit ka nato. Sa imong trabaho sa panalangin sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mo trabaho niini. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Now, kita binuhat sa Diyos aron mahimot sa mga maayong butang. O siya niya na kaning paghatag nato sa misyon, no? Dili kita iblis sa Ginoo kundi tungod sa misyon. God is blessing us because of mission sa mga kalag. Kaning kwarta, lisod ning kwarta Daghang mga tao na backslide kay daghang kwarta. Pero kung yung kwarta, Lord, gusto ko Ginoo nga magamit ko nimo, makasupport ko sa missionary. Mao na nga ang Ginoo, pagpanalangin nato. Now, we will start this one. This is by faith. Naluwas na sa pagtuo, i-bless na sa Ginoo kadya dihang mutuo ta ug mubuhat ta. Okay, number 3. You must trust Him to supply and He must trust you to give it. Number 3, it's your action of your trust to God. Kini paghatag, action nato ni nga nisalig ta sa Ginoo. Di ka makaingon, Pastor, nisalig man ko sa Ginoo. Nya, wala ka mag-involve sa faith promise offering. Wala ka maghatag sa imong ikapulo. Dili tinuod nga nagsalig ka sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8, atong tanawon. Every man according he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity. For God loveth a cheerful giver. Wala ka muhatag kay kanabang napugos ka. Wala ka muhatag kay gikinahanglan jud na sa church. Nihatag ka kay nahigugma ka sa paghatag. Amen? And God is able to make grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Now God is able to make all grace abound toward you, always having all sufficiency in all things, or all necessities in life, God will supply. So, nagsaan ang Ginoo sa diyang muhatag ta sa atong faith promise offering, God will supply all our needs. Amen? Amen pa ba mo diya? Tanaw na to in 1 Kings chapter 17 verse 9 to 16. Nakita niya to dire ang life ni ang widow woman. Ato sa 16. Kabalo na mo sa istorya no, nga si Elijah gipaadto siya sa babaeng balo sa Sarephat. No? Unya, ang babaeng balo gisugo sa Dios pagpakaon ni Elijah. Si Elijah is a picture of a missionary. Gisugo ang babaeng balo sa pagpakaon niya, pag-support sa iyang needs. Now, kaning babaeng balo, nakaila siya sa Ginoo. And kini siya, naa siya sa katapusan sa iyang resources. Doon sa gamay nga kumkum sa kakumkum nga rina o sa pilakatulo nga uwel, humanya nilutuon, patay na siya sa kagutom kay
Wa na lain. Pero gisulayan sa Ginoo sa iyang pagtuo. Kita sa mga Kristohanon, sulayan man ta sa Ginoo sa atong pagtuo. No? Now, a call to put her son's life in the hands of God. Siyempre, kung unahon niya ang Ginoo, tawag na sa Ginoo sa iyang pagsulay sa Ginoo nga ibutang na ang iyang anak diya sa kamot sa Dios. Ewa naman sila yung pagkaon. Maura man to. Niya iya pang ihatag ni Elijah. Now, she put everything in God's hand, receiving nothing for herself. Iyang giuna ang Diyos ang buluhaton sa Ginoo. Sama sad karon nga panahon. Atong unahon ang panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo. Hoping and we are believing and trusting God nga ang Diyos mo supply sa manining babaeng balo. Okay? A promise of God put first and she would be supplied. Ang promise sa Ginoo, unaha ko kay supplyan ang imong panginahanglanon hantod nga wa nay hulaw, doon na pagkaon sa Israel. Tagbuon ang imong panginahanglanon. Now, she took the prophet's word by faith that he would not lose by it. Ayang gimo, nisalig siya. Diba, mabayang balo? Iyang giluto, unya gihatag niya sa alagad sa Ginoo. Na naman, nisalig siya sa pulong sa Diyos. Kaya gisulti sa prophet. In verse chapter 14 to 16, atong nakita diri nga she was drawing from inexhaustible resources based on the promise of God. Ang iyang gisaligan nga diha sa Ginoo dili mahurot ang resources sa Ginoo. Kung musalig ta sa Dios, dili ta mahutdan. Panalanginan ta sa Ginoo. In 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 12. Verse 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted ahead above all. Both riches and honor come unto thee. Timaan niyo, both riches and honor muana kanimo. And thou shalt reign over all. And in thine hand is naa sa Ginoo ang riches and honor. And in thine hand is power and might. And in thine hand is to make great, and it gives strength unto all. Nasa Ginoo naa niya ang riches and honor. Nasa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. Ang atong Diyos, dato siya. So kung musalig ta sa Diyos, musunod ta sa Diyos, dili kita maulawan. Now God has promised to provide for her son, and she provided for the man of God. God has promised to provide for her son as she provided for the man of God. Sama ka nato karon. Kung magpagamit ta sa Ginoo sa gamay nato nga resources, sa gamay nato nga kwarta nga income, kita tanan magtinabangay kita para sa mga missionaries. Dili ni para sa inyong pastor. Dili ni para sa atong church. No, dili ni para sa atong church. Para ni sa uban nga buluhaton, dili sa atong church. Sabtan ninyo? Ha? Kini siya atong himuon para sa uban. Og nagsaad ang Ginoo nga iyatang panalanginan kung ato ning buhaton. And in Proverbs 11:25, 11:25. Tanaw na to. Nag-promise ang Ginoo, dili ta mo tapos. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Kining
manggihatagon, patambuko ni sa Ginoo. Alimahan ni sa Ginoo. Gusto mo nga alimahan mo sa Ginoo? Ha? Nga lahi ka pagtanaw sa Ginoo, dapat manggihatagon ta sa buluhaton sa Ginoo. He that watereth shall be watered also himself. You and God and the missionaries became partners in faith. So, ang atong mga missionaries, ang ato silang tabangan, nag-ampo sila nato. Nag-pray sila. So, sa diha nga tabang kag mga missionaries, taghan nga mga tao nga nag-pray nimo. O ang Diyos, nagsaad siya, na di kanya pasagdan, sama sa babaeng balo. Diba? Unsa man kakalisod karon. Kaning atong kalisod, dili ni makatupong sa kalisod sa babaeng balo. Ngayon ka, pastor, ang akong business, lisod, yun kayo. Ang akong kinabuhi, pastor, sa una pag yun, lisod, yun kayo. My question is, nagsunod ba ka sa gisulti sa Ginoo? Are you faithful giving your tithes and your faith promise offering? Imo bang giuna ang Ginoo sa imong kinabuhi? Mapasalamaton ba ka sa Ginoo? Doon ay mga tao sometimes, ang problema nato, ngano ang Ginoo wala malipay nato, ngano di ta katabang sa buloton sa Ginoo, kay di ta mapasalamaton. Daghan na kayo mga maayong butang nga gihatag nato, di ta kapasalamat. Diba? Mga apply tag trabaho, paluiluoy ta, nga dawaton ta, pag makatrabaho na ta, asungayan na, dili na mapasalamaton. Ug ahak kaga trabaho. Dapat ang kinabuhing Kristohanon, mapasalamaton ta. Amen? You know, ang Diyos, ang Ginoo, dili siya mo bless nato, nakita niya nga di ta mapasalamaton. Unsa may prueba nga papasalamaton ta sa Ginoo. Una, makita na sa atong pagpangalagad sa Diyos. Di ba? Makita na sa atong pag-support sa buluhaton sa Ginoo in terms of money. Di ba? Now, kung ato lang pasalamatan ang Ginoo, ato lang i-honor ang Ginoo, atong saligan ng Diyos nga ang Ginoo, gamhanan siya, ang Ginoo, dato siya, mga igsoon ko sa Ginoo, walay tao gyud nga walay Kristohanon nga dili panalanginan sa Dios. Walay pinalabi ang Ginoo. Kita tanan pareha ta sa pagtanaw sa Ginoo. Dili kay kani ako ni panalanginan kay gwapuhon, kani murag di ni gwapa, di ka panalanginan sa Ginoo. Dili yun ana. Ang itanaw sa Ginoo is your heart. Amen. Now, do not blame God kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi karon. Walay labot ang Ginoo niya na. Gani ang Ginoo nagpailom nato for how many years? Pero dili pa ulahi ang tanan. Just go back to God and say, Lord, I want to be blessed. Lord, gusto ko nga mahimo kong blessing sa uban. Now, I'm going to start blessing others by your giving. Amen? Dili na kinahanglan nga dako. Pero bati sad, og dako kag kwarta, unya gamay ra imong gihatag. Dapat proportional. Amen ba? Pastor, kulang pa man nako. Diya na, mo sakripisyo ka. Kung sa una, kada kaon nimo, order kag coke, ayaw na lag order og coke. Imbis hamburger, saging na lay snack. Hamburger, pila nga hamburger? O kuan, 50 ba? 50? Sobra na, pila? O saging, 10 na lang. Di 40, ihulog na niyo sa pering. Mga estudyante, mga bata, tigulang, tambok, og niwang, dato, og pobre. Mga pobre mo tatanan nila. Ikaw, dato, mga pastor. Sa inyo, una-una. Pero para sa ako, pobre ko eh. Wagay ko'y kwartas kong bulsa, bisag piso. May mga ayo na ko, wagi ko katag, mamaylo po ko ning undo. Pero atong unahon ang Ginoo. Kaya kung ato ganing unahon ang Ginoo, mausab yun ang dagan sa atong kinabuhi. Amen? Pero mayroon ka, ikaw ra mo diya, pastor, namaw na. O niya, mangluod-luod din ka, i-blame din mo imong gitrabahuan, i-blame din mo imong amo, i-blame din mo imong papa, i-blame din mo imong mama, i-blame din mo, tanan, i-blame ng mga tao, kanong luoy ka.
Blame yourself. Kaya ang Ginoo gitagaan tag equal opportunity sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing mo problema, ang atong yampo, Lord, tabangi ang akong kasing-kasing. Pastor, mura man gyud kog dulag gyud kog pagtuo. Ina, Lord, give me faith. Lord, help me to trust you. Kung imo nang mahimo, diha magsugod ang kausaban sa imong kinabuhi. Diha magsugod ang lahi nga chapter sa imong kinabuhi, makaingon kag naaraman day ni. Dapat mapasalamaton ta sa Ginoo. Mapasalamaton ta sa mga tao. Mapasalamaton ta sa atong ginikanan. Mapasalamaton ta sa atong mga higala. Salamat ninyo ha nga inag-ampo mo nako. Dili kay napugoy mga amigo, mamaylo ta, di ta pabayloon. Nanaon sana. Ha? Napoy atong pastor, sige lagpuali nga dili mangutang. Itudluan man kamo. Pagsalig sa Ginoo. Amen? Okay, let's pray. Nindog ta palihog, ampo ta. O din lingkod lang day mo. Lord, salamat sa imong pulong. Ako nag-pray nga ikaw mag-bless ni Anto Ginoo. Maghatod og blessing sa among kasing-kasing. In Jesus' name I pray. Amen.